Kumusta mga kasaliksik? Hanggang kailan ba magpapasakop ang Pilipinas sa mga panggigipit at pananakot ng China sa sarili nitong teritoryo? Hindi ba't panahon na upang manindigan at ipaglaban ang ating soberanya? Matagal na panahon nang nasasaksihan ng sambayanang Pilipino ang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ngunit kamakailan lang, sa hindi inaasahang pagkilos, nagkaroon ng malaking pagbabago sa timog silangang bahagi ng Asya. Ang North Atlantic Treaty Organization o NATO ay nagpakita ng matibay na suporta upang tulungan ang Pilipinas na palayasin ang agresibong presensya ng China sa West Philippine Sea. Unang nagpakita ng matinding pagkakaisa ang Estados Unidos, isa sa pinakamalakas na miyembro ng NATO, nang malinaw nilang ipahayag ang matibay na suporta sa Pilipinas. Batay sa umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa, ang Estados Unidos ay obligado na tumulong sa sandaling magkaroon ng anumang armadong pag-atake laban sa Pilipinas, kabilang na ang mga pag-atake na maaaring maganap sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Malinaw ang mensahe ng Estados Unidos. Hindi namin pababayaan ang aming matalik na kaalyado at anumang karahasan laban sa Pilipinas ay karahasan laban sa amin. Sa pamamagitan ng ganitong malinaw na suporta, muling nabuhayan ng loob ang sambayanang Pilipino at ang sandatahang lakas ng bansa na matagal nang nagtitiis sa agresyon at pambabastos ng China sa sarili nitong karagatan. Hindi lamang Estados Unidos ang tumindig upang suportahan ang Pilipinas. Noong Oktubre ng taong 2024, nasaksihan ng mundo ang malawakang joint naval exercises ng Pilipinas, kasama ang Estados Unidos at iba pang kaalyadong bansa na bahagi rin ng NATO. Ang pagsasanay na ito ay naglayong mapalakas ang interoperability ng mga armadong lakas ng magkakaalyadong bansa upang maging handa sa anumang banta mula sa China. Sa harap ng nagbabadyang peligro, ipinakita ng mga bansang magkakampi ang kanilang determinasyong ipagtanggol ang prinsipyo ng kalayaan sa paglalayag sa karagatan. Nagbigay ito ng malinaw at matapang na mensahe sa Beijing na hindi titigil ang mga kaalyadong bansa hanggat hindi nasisigurong ligtas at malaya ang paggalaw ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon. Bukod sa pagsasanay militar, lalo pang pinatibay ng NATO ang kanilang presensya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbisita ng iba't ibang barkong pandigma mula sa mga bansang kasapi ng alyansa. Ang mga barkong pandigma na ito ay nagsilbing simbolo ng lakas at pagkakaisa ng internasyonal na komunidad upang suportahan ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Ang mga pagbisitang ito ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng lakas militar, kundi tanda rin ng malalim na respeto at pagkilala sa soberanya ng Pilipinas. Habang naglalayag ang mga malalaking barkong ito sa ating karagatan, lalo namang nalinaw ang mensahe sa China. Hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban nito upang ipaglaban ang kanyang karapatan at teritoryo. Bukod pa rito, napagkasunduan din ng Pilipinas at Estados Unidos ang mas malawak na pagpapagamit sa mga base militar sa bansa. Dahil dito, lumawak at naging mas matatag ang presensya ng NATO sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Ang presensya ng mga puwersang NATO sa Pilipinas ay nagsisilbing deterrent o hadlang laban sa anumang posibleng agresyon ng China. Sa pamamagitan ng malawakang presensya ng mga puwersa mula sa kaalyadong bansa, napilitan ng China na pag-isipan ng mabuti ang bawat kilos na kanilang gagawin laban sa Pilipinas. Bukod pa rito, ang pagpapagamit sa mga pasilidad militar ng Pilipinas ay nagpapakita ng malinaw na pagtanggap ng bansa sa mga internasyonal na kaalyado nito na handang ipagtanggol ang kalayaan at demokrasya sa rehiyon. Upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa anumang banta sa seguridad nito, nagpadala rin ng advanced military equipment
ang mga bansang kaalyado mula sa NATO. Kabilang sa mga bagong armas at kagamitan na natanggap ng Pilipinas ay ang mga modernong missile system na may kakayahang tumugon sa anumang banta mula sa karagatan. Ang mga modernong kagamitang ito ay malaki ang maitutulong upang mapahusay ang depensang militar ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga missile system na ito, mas naging handa ang sandatahang lakas ng Pilipinas na tugunan ang anumang banta o pananakot mula sa China sa West Philippine Sea. Hindi na ngayon simpleng bansa ang Pilipinas na madaling mabubuli o mauutusan lamang ng mas malakas na bansa. Ngayon ay may sapat ng lakas ang Pilipinas upang ipaglaban ang kanyang karapatan at igiit ang kanyang teritoryo laban sa anumang pananakot o agresyon mula sa ibang bansa. Ang matapang na hakbang ng NATO at matibay na suporta mula sa Estados Unidos at iba pang kaalyado nito ay malinaw na nagpapakita sa mundo na kailanman ay hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban para sa kalayaan at soberanya nito. Isa itong malaking pagbabago sa galaw ng geopolitika sa Timog Silangang Asya at isang matibay na paalala sa China na hindi ito maaaring basta-basta na lamang gumawa ng mga aksyon nang hindi isinasaalang-alang ang internasyonal na batas at soberanya ng ibang mga bansa. Ang laban ng Pilipinas para sa West Philippine Sea ay hindi lamang simpleng laban ng teritoryo. Ito ay laban para sa kalayaan, dangal at karapatan ng bawat Pilipino. Dahil sa suporta ng NATO, muling nakatayo ng buong tapang ang Pilipinas laban sa agresyon ng China. Dala-dala ang pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng mapayapa at malayang karagatan para sa kasalukuyan at susunod pang mga henerasyon. Kasabay ng pagpapalakas ng suporta mula sa NATO at Estados Unidos, hindi nagpabaya ang Pilipinas sa pagtugon mismo sa mga hamon at panganib sa West Philippine Sea. Batid ng pamahalaan na hindi maaaring umasa lamang sa tulong ng ibang bansa upang pangalagaan ang sarili nitong karagatan. Dahil dito, sunod-sunod ang mga isinagawang hakbang ng gobyerno upang palakasin ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sariling soberanya. Isa sa mahahalagang hakbang na isinulong ng pamahalaan ay ang pagpapatupad ng Maritime Zones Bill na naglalayong malinaw na maipakita sa buong mundo ang sakop ng teritoryo ng Pilipinas ayon mismo sa pandaigdigang batas. Ang panukalang batas na ito ay mahalaga upang maging malinaw sa international community na nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang pag-angkin ng Pilipinas sa mga islang matagal nang inaangkin ng China. Sa pamamagitan nito, mas madali nang maipapaliwanag at maipagtatanggol ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Hindi lamang simpleng batas ang panukalang ito. Isa itong mensahe sa buong mundo na seryoso ang Pilipinas sa pagtatanggol sa sariling teritoryo at soberanya laban sa pang-aabuso ng mga mas malalakas na bansa tulad ng China. Bukod sa mga legal na hakbangin, masigasig ding pinapalakas ng Pilipinas ang kakayahan ng Philippine Coast Guard, PCG, na matagal nang nasa unahan ng laban kontra agresyon at pananakot ng mga dayuhang barko. Sa ilalim ng administrasyon ngayon, mas pinabilis ang modernisasyon ng PCG upang maging mas epektibo sa pagharap sa mga ilegal na aktibidad sa karagatan, tulad ng illegal fishing, piracy, at lalo na ang panghaharas ng mga Chinese Coast Guard vessels. Isa sa malalaking pagbabago ay ang pagbili ng mga bagong sasakyang pandagat, patrol vessels, at surveillance drones na nagsisilbing mata ng Pilipinas upang bantayan ang bawat galaw ng China sa karagatang sakop nito. Ang mga sasakyang ito ay may modernong radar at communication systems na nagpapataas ng kakayahan ng Pilipinas upang mabilis na matukoy at matugunan ang anumang banta sa West Philippine Sea. Kasabay naman ng pagpapalakas sa PCG, aktibo ring pinalalawak ng Pilipinas ang diplomatic engagements sa iba't ibang mga bansa at pandaigdigang organisasyon upang ipabatid ang mga paglabag na ginagawa ng China
sa karagatan ng bansa. Hindi na nananatiling tahimik o pasibo ang Pilipinas sa diplomasyang pandaigdigan, kundi mariin ang ipinapahayag ang posisyon at hinaing ng bansa sa iba't ibang international fora. Regular ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa mga kinatawan mula sa ASEAN, European Union at maging sa United Nations upang makakuha ng pandaigdigang suporta laban sa mga illegal na reclamation at military installations ng China sa West Philippine Sea. Ang mga diplomatic missions na ito ay mahalaga upang ipakita na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban nito at mas malawak ang implikasyon ng tensyon sa South China Sea sa pandaigdigang kaayusan. Upang matiyak na handa ang bansa sa anumang posibleng senaryo ng tunggalian o pananakot mula sa China, pinaigting din ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Revised Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Sa ilalim ng programang ito, nakatakdang maglaan ng gobyerno ng malaking pondo upang makabili ng mga bagong kagamitan at teknolohiya na lubhang kailangan upang mapanatili ang seguridad ng bansa. Kabilang sa mga advanced na kagamitang binibili ngayon ay mga bagong fighter jets, anti-submarine helicopters, frigates na may kakayahan sa anti-air at anti-ship warfare, at mga missile defense systems na may mataas na kakayahang pumigil sa anumang banta mula sa karagatan. Sa pagkakaroon ng modernong kagamitang militar, mas nagiging matatag ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nito mula sa kahit anumang agresyon. Higit sa lahat, muling binago at pinalakas din ng gobyerno ang National Security Strategy ng Pilipinas. Sa ilalim ng bagong security strategy, mas malinaw na tinukoy ang banta na dala ng China sa West Philippine Sea bilang isa sa pinakamalaking panganib sa pambansang seguridad. Kasama rito ang pagpapalakas ng kooperasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, militar, Coast Guard, maging mga local government units upang masigurong maayos ang koordinasyon sa pagtugon sa anumang sitwasyong pangseguridad. Hindi lang simpleng dokumento ang bagong estratehiya ng pambansang seguridad. Ito ay naglalaman ng malinaw na roadmap kung paano epektibong tutugunan ng Pilipinas ang mga banta sa soberanya nito sa susunod pang mga taon. Layunin ng plano na ito na ipakita sa buong mundo, lalo na sa China, na seryoso ang Pilipinas sa pangangalaga sa sarili nitong kalayaan at seguridad. Sa bawat hakbang na ginagawa ng Pilipinas, mula sa mga batas na naglilinaw ng teritoryo, modernisasyon ng Coast Guard, malawakang diplomatikong pakikipag-ugnayan, advanced military procurement, hanggang sa komprehensibong estratehiyang pangseguridad. Malinaw ang mensaheng nais iparating ng bansa. Hindi kailanman bibitiw ang Pilipinas sa laban para sa kanyang soberanya at integridad teritorial. Ito ay tanda na hindi lamang naghihintay ng tulong ang Pilipinas mula sa labas, kundi handang tumindig sa sarili nitong mga paa upang ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino sa West Philippine Sea. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging matatag ang bansa. Determinadong ipakita sa mundo na kailanman ay hindi magiging hadlang ang anumang banta mula sa ibang bansa upang isuko ang teritoryong likas na pagmamay-ari ng bawat Pilipino. Sa kabila ng malinaw na paninindigan at determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang karapatan sa West Philippine Sea, hindi naman nagpakita ng anumang palatandaan ng pag-atras o pagbabago ng posisyon ang China sa mga pinagtatalunang karagatan. Patuloy na naging mariin ang pagtutol ng Beijing sa bawat hakbang ng Pilipinas at ng mga kaalyado nitong bansa, partikular na ang mga pagsasanay militar at pagpapalakas ng kakayahang pandepensa ng bansa. Para sa China, ang mga ginagawang aksyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay isa umanong malinaw na banta sa kapayapaan at katatagan ng buong rehiyon. Kamakailan lamang, matapos ang matagumpay na joint military exercises na isinagawa ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos at iba pang kaalyado sa NATO, agad na nagpahayag ng matinding pagtutol ang China laban dito.
Sa opisyal na pahayag ng Foreign Ministry ng China, tinawag nilang mapanganib, provokasyon, at direktang banta sa rehiyonal na kapayapaan ang naturang aktibidad. Mariing binigyang diin ng China na ang mga joint exercises na ito ay undermining peace and stability sa South China Sea. Iginiit pa ng China na maaaring lalo lamang magdulot ng mas matinding tensyon ang mga kilos na ito, sa halip na makatulong upang maresolba ang mga di pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Gayunpaman, malinaw naman ang sagot ng Pilipinas dito. Walang ibang nagdadala ng tensyon sa rehiyon kundi ang China mismo sa patuloy nitong ilegal na pag-okupa sa mga isla na sakop ng soberanya ng Pilipinas. Bilang tugon naman sa ginagawang pagpapalawak ng kooperasyong militar ng Pilipinas at NATO, agad na isinakatuparan ng China ang lalo pang pagpapalakas ng kanilang presensya militar sa mga pinagtatalunang isla sa West Philippine Sea. Sa huling mga buwan, naging kapansin-pansin ang pagdami ng mga barkong pandigma, mga advanced fighter jets, at surveillance aircraft ng China sa karagatan malapit sa Kalayaan Group of Islands at maging sa Panatag Shoal. Bukod dito, naglagay din ng China ng mga missile defense system, radar installations, at mga pasilidad militar sa mga artificial islands na itinayo nila. Malinaw ang intensyon ng China. Nais nitong magbigay ng matinding babala sa Pilipinas at NATO na handa silang gamitin ng puwersa upang protektahan ang kanilang malawakang pag-angkin. Kahit pa malinaw na ito ay illegal ayon sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong taong 2016. Hindi pa natapos dito ang reaksyon ng China. Bukod sa pagtutol sa joint exercises, nagbabala rin ang Beijing sa plano ng Pilipinas na mag-deploy ng mga mid-range missile systems sa ilang bahagi ng bansa bilang bahagi ng kanilang defense modernization program. Para sa China, ang hakbang na ito ay extremely irresponsible at posibleng magdulot ng malawakang tensyon sa rehiyon. Mariin nilang sinabi na kung ipagpapatuloy ng Pilipinas ang planong ito, maaaring hindi na mapipigilan pa ang paglala ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Ngunit sa kabila ng matitinding pagbabala ng China, nanindigan ng Pilipinas na hindi nito isusuko ang karapatan nitong protektahan ang sariling teritoryo mula sa anumang banta mula sa labas. Iginiit ng pamahalaan na ang mga missile system na ito ay defensive lamang at hindi kailanman gagamitin bilang pang-atake. Samantala, patuloy namang iginigiit ng China ang kanilang malawak na pag-angkin sa halos buong bahagi ng South China Sea. Sa kabila ng matagal ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong taong 2016 na nagsasabing illegal at walang basehan ang historical claims ng China, nanatiling matigas ang ulo ng Beijing at hindi kailanman kinilala ang nasabing desisyon. Patuloy nitong pinaninindigan ang tinatawag nilang Nine Dash Line, isang imahinasyong linya na sumasaklaw sa napakalawak na bahagi ng karagatan na pag-aari rin ng Pilipinas at ibang karatig bansa. Sa kabila ng malawakang pagtutol ng international community, nananatiling bingi ang China sa panawagan ng maraming bansa para igalang ang pandaigdigang batas. Higit pa rito, hindi lamang puwersang militar ang ginagamit ng China sa kanilang kampanya upang pigilan ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa NATO at iba pang kaalyado. Mariing ginagamit din ng Beijing ang diplomatikong presyon upang pigilan ang iba pang bansa sa rehiyon na makiisa sa Pilipinas at sumali sa anumang joint exercises o defense cooperation agreements. Maraming bansa, partikular sa ASEAN, ang iniipit ng China sa pamamagitan ng mga kasunduan sa kalakalan, pautang, at investments upang matiyak na mananatiling neutral ang mga ito o di kaya'y hindi lantara na susuportahan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng diplomasya at ekonomiya, pilit pinipigilan ng China ang anumang hakbang na magpapalakas sa Pilipinas at sa alyansa nito sa NATO. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi natinag ang Pilipinas sa bawat hakbang ng China.
Bagkus, lalo lamang nitong pinatatag ang loob ng bansa upang ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kakayahan ng militar, lalo na ang pagpapalalim ng ugnayan nito sa NATO. Ang reaksyon ng China ay malinaw na nagpapakita lamang ng desperasyon, na handa silang gawin ang lahat upang pigilan ng Pilipinas at ang internasyonal na komunidad na ipagtanggol ang pandaigdigang batas at karapatan ng bawat bansa sa rehiyon. Ngunit anuman ang sabihin o gawin ng China, malinaw ang paninindigan ng Pilipinas. Hindi kailanman isusuko ng bansa ang West Philippine Sea sa kamay ng sinumang dayuhan, gaano man ito kalakas o kaimpluwensya. Ang laban ng Pilipinas ay hindi lamang laban para sa soberanya. Ito ay laban para sa karapatan, katarungan, at dignidad ng sambayanang Pilipino. Dahil sa matatag na suporta ng NATO sa Pilipinas, unti-unting nagkaroon ng malinaw at matatag na balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Hindi lamang simpleng pagpapalakas ng militar ang naging resulta ng kooperasyon ng Pilipinas at NATO, kundi isang malaking pagbabago sa regional security landscape na matagal nang dinodomina ng agresibong presensya ng China. Ang pagpapalawak ng seguridad sa rehiyon ay malinaw na naipamalas sa pamamagitan ng mga konkretong hakbang na isinagawa ng NATO at ng Pilipinas, na nagbigay rin ng kumpiyansa sa mga kalapit bansa upang sama-samang tumayo laban sa anumang uri ng agresyon. Isa sa pinakamalaking epekto ng pakikipagtulungan ng NATO at Pilipinas ay ang matinding pagpapalakas ng regional security na nagsilbing mabisang hadlang o deterrent laban sa agresibong kilos ng China. Sa pamamagitan ng madalas na pagbisita ng mga barkong pandigma ng NATO sa Pilipinas, malinaw ang mensaheng ipinapadala sa Beijing na hindi basta-basta iiwanan ng internasyonal na komunidad ang Pilipinas. Ang presensya ng mga barkong ito ay hindi lamang simboliko. Ito ay isang matibay na patunay na handang gamitin ng NATO ang lakas militar nito upang mapanatili ang malayang paglalayag sa West Philippine Sea. Dahil dito, mas naging maingat ang China sa bawat hakbang na gagawin, sapagkat alam nilang anumang maling kilos ay maaaring magdulot ng mas malawak na pagkontra mula sa iba't ibang makapangyarihang bansa na kasama ng NATO. Bukod dito, nagkaroon din ng matibay na pundasyon ang pagpapalawak ng multilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at iba pang mga bansang sumusuporta sa kalayaan at kapayapaan ng Indo-Pacific. Ang mga isinagawang joint military exercises ay hindi lamang limitado sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kundi pinalawak pa upang makiisa ang iba pang mga kasapi ng NATO tulad ng Australia, Canada, United Kingdom, at maging ang Japan at South Korea na bagamat hindi direktang miyembro ng NATO, ay mahalagang kaalyado ng alyansa sa Asya. Dahil sa ganitong mga aktibidad, lumalim at lumawak ang pagkakaisa ng iba't ibang bansa upang harapin ang mga hamong pangseguridad sa rehiyon. Hindi na nag-iisa ang Pilipinas sa harap ng matinding banta mula sa China. Isang malinaw na katotohanang nagbigay ng dagdag na lakas ng loob sa gobyerno upang matapang na igiit ang soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Bukod sa mga joint exercises at diplomatikong pagtutulungan, isang mahalagang aspeto rin ng kooperasyong ito ay ang direktang epekto sa pagpapalakas ng defense capabilities ng Pilipinas. Ang dating limitado at mahina na kakayahan ng Armed Forces of the Philippines ay unti-unting napalitan ng mas moderno at malakas na puwersang pandepensa. Salamat sa suportang militar mula sa NATO at sa mga miyembrong bansa nito. Sa tulong ng NATO, nagkaroon ng Pilipinas ng access sa mga advanced na teknolohiya at modernong military equipment na dati ay hindi pa nagagamit o nahahawakan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasama rito ang mga missile defense systems, fighter jets na may advanced radar technology, frigates na kayang humarap sa modernong threats,
at mga drones na may kakayahang magsagawa ng malawakang surveillance sa mga pinagtatalunang lugar sa karagatan. Sa pagpapalawak ng kakayahang militar, hindi lamang naitaas ang moral ng ating mga sundalo, kundi naging mas epektibo rin sila sa pagsasagawa ng mga operasyong pandagat at panghimpapawid upang masigurado ang kaligtasan ng ating mga isla at mga karagatang matagal nang pinag-iinteresan ng China. Sa katunayan, dahil sa mga modernong kagamitang ito, mas mabilis na natutugunan ng Pilipinas ang anumang kilos ng China sa mga pinagtatalunang teritoryo bago pa man tuluyang lumala ang sitwasyon. Ang pagiging handa ng bansa ay naging malinaw na mensahe sa China na hindi maaaring maliitin ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sariling karapatan. Higit pa rito, ang pagpapalawak ng multilateral cooperation at pagpapalakas ng defense capabilities ng Pilipinas ay may direktang epekto sa katatagan at kapayapaan ng buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Dahil alam ng ibang bansa na matatag at maaasahan ng Pilipinas bilang kaalyado ng NATO, lalo pang napalakas ang pagkakaisa ng ASEAN na dati ay hindi gaanong matatag sa paghaharap sa usapin ng South China Sea. Ang matibay na posisyon ng Pilipinas ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga bansang dati ay tahimik lamang, gaya ng Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei, upang mas aktibong makiisa at magpahayag ng suporta sa pandaigdigang batas at respeto sa soberanya ng bawat bansa. Ang dating fragmented na posisyon ng ASEAN ay unti-unting nabuo bilang isang matatag na kolektibong tinig laban sa malawakang pag-angkin at agresyon ng China. Ang matibay na suporta ng NATO ay hindi lamang nakatuon sa depensa, kundi may layuning mas malawak, ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan, at paggalang sa batas sa buong rehiyon. Sa pamamagitan ng malinaw na koordinasyon, pagtutulungan, at patuloy na pagpapalakas ng kakayahang pandepensa, ang Pilipinas ay naging simbolo ng paglaban sa agresyon. Isang modelo na nagpapakita na ang maliliit at mahinang bansa ay kayang manindigan sa tulong ng maaasahang mga kaalyado. Sa huli, ang naging epekto ng tulong ng NATO ay hindi lamang basta pagpapalakas ng seguridad, kundi naging isang mahalagang hakbang din sa pagtataguyod ng karapatan at katarungan sa buong rehiyon. Habang patuloy na lumalawak ang suporta ng iba pang mga bansa, lalo namang nagiging maliwanag sa buong mundo na hindi kayang pigilan ng China ang kolektibong tinig ng mga bansang nagmamahal sa kalayaan. Ang laban ng Pilipinas ay hindi lamang laban para sa West Philippine Sea, kundi laban ng buong mundo para sa demokrasya, kapayapaan at malayang karagatan.